Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyo panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos niyo panoorin itong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At sana itong vlog kong ito ay may share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At yung palaging request na Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Huwag kayong may inip. Papanoorin nyo buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Napanood ko yung mga pahayag ni Sir Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition sa mga interview niya sa media at even doon sa hearing ng Congress, na kung saan sinasabi ng Teachers Dignity Coalition, TDC, na hindi dapat i-maximize yung teaching hours ng ating mga guro or hindi dapat sinasagad yung 6 na oras na pagtuturo ng ating mga guro sa klase. Sabi ni Sir Benjo Basas, nung time pa raw ni Vice President Sara Duterte, ay sumulat na sila sa DepEd tungkol sa concern na ito. Kaya lang ang sabi ni Sir Benjo Basas, hindi naging malinaw yung sagot ng DepEd. Pero muli nilang iginiit itong apilang ito sa bagong sekretary ng DepEd, si Secretary Sani Angara. Ang sinasabi ni Sir Benjo Basas, itong kasalukuyang application ng matatag curriculum for school year 2024-2025, dito nararanasan ng mga guro ngayon yung sinasabi nila na talagang sinasagad yung teaching loads ng ating mga guro to 6 hours. At ang monitoring nila sa situation ng ating mga guro, itong mga nakaraang linggo mula nung magsimula ang klase this school year 2024-2025 ay maraming guro ang nagkakaroon ng reklamo dahil sobrang pagod sila at sobrang hirap sa kanilang mga teaching loads dahil nagiging tuloy-tuloy yung pagtuturo at wala na halos silang pahinga. Kaya ang mungkahi ng Teachers Dignity Coalition nila Sir Benjo Basas ay huwag dapat sagarin yung 6 na oras na pagtuturo ng ating mga guro. Ang claim ni Sir Benjo Basas, wala naman sinasabi sa Magna Carta for Teachers na dapat sagarin sa 6 na oras yung pagtuturo ng ating mga guro araw-araw. At even daw sa mga DepEd issuances, wala naman binabanggit na dapat sagarin sa 6 na oras yung pagtuturo ng ating mga guro araw-araw. Ang proposal nila Sir Benjo Basas ay bawasan na lang sa oras yung classroom contact teaching ng ating mga guro. Dear teachers, kung kukumpitin natin yung loads ng ating mga guro under matatag curriculum or base doon sa class program na inilabas ng DepEd, ganito yung mangyayari. Kasi lahat ng subject areas bukod sa math ay 45 minutes daily na. So kung kukumpitin natin sa number of hours yung isang guro, halimbawa sa English na may load na 7, kasi ang 7 loads ay katumbas ng 7 sections. So 7 times 45, ang lalabas na number of hours ay 5 hours and 25 minutes. Tama ba Sir Bong? Alam nyo, medyo slow Sir Bong sa math So kung hawak mo lang ay 7 sections, pwede natin sabihin na hindi naman talaga sinagad. Tama ba Sir Bong? Pero kung ang guro ay bibigyan ng 8 loads or 9 loads na may katumbas na 8 section din, itong ganitong loads na ito ay pwede natin sabihin na talagang sinagad. Alam ko, this is also the situation of the elementary. Kung sa elementary ay 45 minutes din sila per learning area at 5 days din, ang load nila ay fair na yung 7 section. Alam nyo itong application na ito, this is under matatag curriculum or base sa class program ng matatag curriculum na inilabas ng DepEd. Kaya marami mga principals, tulad ni Sir Bong, ang nag-comply dito. Kaya lang ito ang sinasabi ng karamihan ng mga principal, itong 45 minutes per learning area ay applicable lang sa mga single shift na
klase. Alam nyo, dear teachers, kasi itong 45 minutes per learning area, araw-araw, under matatag curriculum, ay hindi maaaring ipili sa mga schools na may 2 shifting of classes. Kasi kung i-adapt natin itong 45 minutes sa mga schools na may 2 shiftings, ang mangyayari, uuwi ng very late yung mga second shift sa kanilang bahay. Kasi ang magiging labasan ng mga bata sa second shift ay either 8:20 or 8:40. Ito yung bagay na delikado. Ito yung very risky. Alam nyo, mahirap umuwi ng sobrang gabi yung ating mga learners from schools dahil marami ang posibleng mangyari sa kanilang kaligtasan. Kaya kami dito sa aming division, dito sa Division of Caloocan at sa ibang divisions dito sa National Capital Region na may 2 shifts, ginawa namin 40 minutes na lamang per learning area. Then yung nawawalang 5 minutes sa face-to-face classes ay ginawa namin asynchronous daily. Ganito yung application namin dito sa aming division sa Caloocan at sa ibang paaralan sa NCR na may 2 shiftings na klase. At ang karaniwang loadings ng aming mga guro, like dito sa amin sa Caloocan High School, ay 6 na section plus advisory or ancillary. Ito yung loads ng aming mga guro. Maliban sa math, ang load nila ay 4+1. Balikan natin yung punto nila Sir Benjo Basas. Alam niyo kung si Sir Bong ang tatanungin, hindi dapat sa pagbabawas ng oras. Dapat ang gawing batas ay yung paglilimita sa number of sections, na ipapahawak sa isang guro. Kasi ito talaga ang hardships or burden ng ating mga guro. Kasi kung marami kang sections na hawak, marami ka rin preparations at routine in a day na gagawin ng isang guro. Like, maghahanda ka ng teaching tools, teaching materials, and teaching equipments per class. Kaya kung meron kang 7 sections daily, 7 sections din araw-araw ang pupuntahan or papasukin mo. Kaya kung meron kang 7 sections araw-araw, 7 sections din araw-araw ang pupuntahan or papasukin mo. At kung meron kang 7 sections na tinuturuan araw-araw, 7 section din ang pagse-set upan mo ng iyong mga learning tools, learning materials, visual aids. Kung high-end ka, ise-set up mo yung PowerPoint mo from laptop, then ise-set up mo yung TV and many others. So, nag-get ba, Sir Bong? Kasi yung mga guru natin, ganito na ngayon yung ginagawa bago magsimula ang klase. Plus yung actual and teaching and learning pa ng isang guro. Kaya kung 7 section ang hawak mo, 7 beses ka rin magse-set up ng iyong mga kagamitan sa pagtuturo kada klase. At itong bagay na ito ang nakakapagbigay ng sobrang pagod at sobrang hirap sa ating mga guro. Nagigit ba, Sir Bong? Kaya kung si Sir Bong ang magbibigay ng proposal, dapat limitahan na lang sa number of sections yung mga teaching loads ng ating mga guro. Sir Bong, ilang section po ba ang suggestion mo? Alam niyo, fair na sa ating mga guro yung 5 sections na lamang per learning area ang dapat nilang hawakan. Kung 5 sections lang ang kanilang hahawakan, pasok na rito yung suggestion ng Teachers Dignity Coalition na bawasan sa 6 na oras yung pagtuturo ng ating mga guro. Meron ba kayong natutunan sa vlog ni Sir Bong ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.